Aklat ng Juan, Kabanatang 14, mga talatang 12 hanggang 14. Ako po ay babasa sa salin ng ang Biblia. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumawalhati sa Anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pagpalain po nawa niya ito at maging katibayan sa atin hong pananampalataya. Kakaupo na po kayo, mga minamahal. Ang titulo po ng sermon na inyo pong maririnig sa umagang ito ay mga dakilang pangako ni Kristo. Mga dakilang pangako ni Kristo. At kung inyo pong mapapansin, tayo po ay nagbalik loob na sa aklat ng Juan, sa mga nakaraan po natin na nagkaroon tayo ng mga isolated sermons or pause sa ating mga series. So itutuloy na po natin yung atin pong pag-aaral sa Gospel of John. At tayo po ay nandoon sa diskurso ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad habang sila po ay nasa upper room, ilang gabi marahil o oras bago po ipako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At maalala nyo ho, mga kapatid, na ang pinakalayunin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong pagsasalita sa pagkakataong ito ay upang magtagubilin o bilinan ang kanya pong mga alagad na iiwan tungkol po sa dapat nilang ugaliin sa pag-alis ng ating Panginoon o pagbabalik niya sa kanyang Ama sa Langit. Maalala nyo na isa po sa ibinilin niya sa kanyang mga alagad na sila po ay magmahalan, mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanila. At maliban po dyan, makikita rin ho natin dito mga tagubili ng ating Panginoong Hesukristo na paraan po ng pag-i-encourage sa kanila, pwede ho natin sabihin gayon, upang ipagpatuloy ang ministeryo ng Ebanghelyo kahit po wala na si Kristo physically sa kanila pong feeling. So ang ganito pong mga instructions, mga kapatid ng ating Panginoon, at sabihin nating encouragements, lalo na po yung mga talatang binasa natin kanina, ay sa tingin po natin ay napapanahon, sapagkat sa 3 taon po na pagbiministeryo ng atin pong Panginoong Hesukristo kasama po ang mga alagad na ito po yung unang pagkakataon na siya po ay aalis at ng matagal at ipagkakatiwala sa kanila yung pangunguna ng sa ministeryo ng Ebanghelyo. So aalis ang Panginoon, hindi na nila makakasama physically. So wala na pong ibang mangunguna sa kanilang endeavor na i-preach yung gospel sa iba't ibang lugar. So ito po'y napapanahon na encouragement sa mga alagad po niya na iiwan sa pagkakataon pong ito. At yung ganito pong instructions at encouragement, sa tingin ko po bilang inyong pastor, ay napapanahon din po para sa atin, lalo na po nakikita nyo at marahil nararamdaman nyo ng atin pong maliit at nagsisimulang gawain ay dumadaan din po sa napakaraming pagsubok. Marami po sa ating mga kapatid ay kung hindi po umalis, ay nakikita ho natin na nanlalamig at tila hindi na po natin halos makita sa mga gatherings natin, sa mga pagsamba po natin. So tila na marahil nadi-discourage na kayo sapagkat yung mga dati nyong kasama sa upuan na hindi nyo na nakikita, yung mga inaasahan ninyo na magiging katuwang ninyo sa pagpapatuloy sa pananampalataya ay hindi nyo na po nakakasama. At tila parang mabagal yung pag-usad ng ating iglesia, mga kapatid. Ngunit sa pangangaral na ito, mga kapatid, gusto ko pong palakasin ang loob ng bawat isa sa atin na sa pamamagitan po ng pag-unpack ng mga pangako, mga dakilang pangako na iniwan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga apostol and by way of application para sa ating kanyang iglesia, ay magmumula po rito yung hope, pag-asa, magmumula po rito yung encouragement sa ating mga puso na sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga kahirapan na nararanasan natin individually
or as a whole bilang iglesia ay tayo po ay magpatuloy ng mayroong pong katibayan sa ating mga puso. Kaya naman po gusto ko pong makita ninyo sa pangangaral na ito ang isang main truth na ito. Ang mga dakilang pangako ng Ebanghelyo ang nagbibigay sa atin ng katatagan at kasipagan upang magpatuloy sa ministeryo ng Ebanghelyo. Ulitin ko po mga kapatid ang main truth. Ang mga dakilang pangako ng Ebanghelyo ang nagbibigay sa atin ng katatagan at kasipagan upang magpatuloy sa ministeryo ng Ebanghelyo. So ano po ba yung mga pangako ng Ebanghelyo? Namely, yung bunga ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa po natin mula doon sa mga talatang binasa natin kanina sa scriptures reading. So meron po ditong dalawang dakilang pangako na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol and by way of application sa atin bilang kanyang iglesia. So una po ay ang mabungang ministeryo ng Ebanghelyo. Ang mabungang ministeryo ng Ebanghelyo in verse 12, makikita ho natin yan. At yung panghuli ay ang katugunan sa ating mga panalangin. Ang katugunan sa ating mga panalangin in verses 13 to 14. So sa atin pong pag-isa-isahin mga kapatid, isa-isahing pag-aralan yung mga dakilang katotohanan ito at dalangin ko po na patuloy itong magdala ng lakas ng loob sa ating mga puso at katibayan sa ating pananampalataya bilang isang mananampalataya at bilang isang iglesia. So unang dakilang pangako po na nakita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon ay ang mabungang ministeryo ng Ebanghelyo. Ang mabungang ministeryo ng Ebanghelyo. At nakuha po natin yan mga kapatid sa verse 12. Tingnan niyo po ang banggit ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 12. Ang sabi ho dyan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So ano po ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po yung mga gawa niya na magagawa din daw ng mga sumasampalataya sa Kanya na binabanggit po doon sa verse 12? Yung salita pong gawa in verse 12 ay galing po yan sa salitang Griego na ergon, na sa gospel po ni Apostle John ay madalas po yan pumapatungkol sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung makikita natin sa immediate context lang ng talatang ating pinag-aaralan ngayon. Halimbawa, kung tataas nyo yung basa sa verse 11, ang sabi diyan, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung hindi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So napansin nyo po mga kapatid, binanggit ulit doon yung salitang gawa, no, in verse 11. So dito po, nabasa natin na hinihikayat po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad na sumampalataya sa Kanya, hindi lamang po dahil sa mga sinasabi niyang mga katotohanan, kundi dahil po sa mga gawa na nakita nila at na-experience po nila. Ano po yung mga gawa na yon na nakita nila at na-experience po nila? Yung mga himala, yung mga signs na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapatunay na siya po talaga ang sinugong Kristo ng ating Panginoong Diyos. Na siya talaga ang Kristo na takapagligtas na matagal lang hinihintay ng mga Hudyo. So sa makatuwid, yung mga pangako o yung pangako dito ng ating Panginoong Jesucristo ay magagawa ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya ang mga himalang ginawa niya noong nagkatawang tao siya at higit pa daw po dito, sabi niya sa verse 12. Tingnan niyo po ang sabi ulit sa verse 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa o ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. So, hindi po ba kayo nabibigla doon sa binitawan ko salita kanina? Na yung mga sumasampalataya daw sa Kanya ay magagawa yung mga ginagawa niya. At pinaliwanag ko sa inyo na yung mga ginagawa niyang ito ay pumapatungkol sa Kanyang mga himala.
So, ibig sabihin po ba nun, mga kapatid, ay magagawa din nating maghimala sapagkat tayo ay sumasampalataya. So, nagawa nyo na po bang gawing alak ang tubig? Sino po dito nagawin na? Kahit ako, di ko pa nagagawa yun. So, nakapagpakain na ho ba kayo dito ng libo-libong mga tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda? Nagawa niyo na rin po bang makapagpakita ng isang bulag mula pa nung siya ipinanganak? Nakakapagpalakad na rin po ba kayo ng isang paralitiko? O nakabuhay na po ba kayo ng isang patay kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ipinangako po niya na magagawa din ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ang mga dakilang bagay na ginawa niya, namely yung mga himala, bakit hindi po natin ito nagagawa? Hindi po ba natatanong yon? Bakit hindi po tayo nakakagawa ng mga himalang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Tayo din naman po, sumasampalataya. Ang sagot po, mga kapatid, sa tanong po na yan, bago nyo pagdudahan yung inyong mga pananampalataya, sapagkat hindi naman ito ipinangako sa atin. Sino kausap dito, mga kapatid? Yung mga apostol. No? Hindi po lahat ng mababasa natin sa Bible ay tungkol sa atin. Tatandaan niyo po yan. Kaya mahalaga yung pag-aaral ng malalim ng Biblia. Minsan, may mga partikular na tao pinatutungkulan dito at mahalagang maaral natin ito ng mabuti para hindi po tayo mamali ng interpretasyon at pag-unawa sa mga ito. In this case, ang pangako na magagawa nila ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay lamang po sa mga kausap niya. Namely, ang mga alagad o apostol na sasampalataya o sumasampalataya sa Kanya. So makikita niyo po ang maraming dyan kung titingnan niyo lang po yung yung Book of Acts o yung aklat ng mga gawa, kung saan makikita niyo doon na pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama in Acts chapter 1, ibinuhos ng Banal na Espiritu sa mga alagad sa araw ng Pentecost. At doon na po nagsimula ang pagkilos ng mga alagad at gumawa na po sila doon ng mga himala na ginawa rin po ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos pong ibuhos sa kanila ang Espiritu Santo na ipinangako in John chapter 14 verse 14 and following. Gaya halimbawa ng mababasa ninyo sa Gawa, Kabanatang 3, kung saan si Pedro ay pinalakad niya yung isang pilay mula pa nang ipinanganak siya. Di po ba? Naglilimos yung pilay. Naalala niyo po ba yung istorya na yon? Sabi ni Pedro, ginto, pilak, wala ako, pero sa ngalan ni Hesukristo, lumakad ka at lakalakad yung pilay po na yon, gaya ng ginawa ng ating Panginoon Hesukristo. Sa Gawa 5, mga talatang 12 hanggang 16, mababasa niyo po dyan na napakarami pa pong mga himala ang ginawa po, hindi lamang po ni Pedro, kundi lahat ng mga apostol, kung saan ang lahat ng mga may sakit at inaalihan daw po ng masamang espiritu ay napagaling nila. At umabot pa nga daw po sa punto na yung lahat po ng mga may sakit ay inihilera sa kalsada. At lahat po ng madadaanan ng anino ni Pedro ay gumagaling sa kanilang mga karamdaman. And in Acts chapter 9, o Gawa, Kabanatang 9, talatang 36 hanggang sa mga sumusunod na talata, mababasa po natin dyan na maging si Apostol Pedro ay nakabuhay po ng patay sa katauhan po ni Tabitha. So di po ba nagkaroon ng katuparan yung pangakong ito ng ating Panginoon Jesucristo na magagawa po ng mga sumasampalataya sa Kanya, namely yung Kanyang mga alagado, mga apostol, na gawin yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So nagkaroon po ng katuparan ng mga ito sa buhay ng mga apostol, sapagkat sa kanila talaga particularly ipinangako ang mga ito at hindi sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, generally speaking. So wala po sana dito pag uwi nila sa church, ay magpapagaling kagaya ng mga apostol, sapagkat hindi po ito sa inyo ipinangako. Ngunit maliban dito, may binanggit pa pong isang kamanghamanghang pangako ang ating Panginoon Jesucristo in verse 12. Basahin ho natin ulit yung verse 12. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So naklaro na natin kung ano po yan, para kanino po yan.
Pero may binanggit pa pong karugtong, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. So, mas matindi pa sa ginawa daw po ng ating Panginoong Hesukristo yung magagawa ng mga apostol at ng mga alagad. So, ano po yung lalong dakilang mga gawa o himala na magagawa daw dito ng mga apostol na sumasampalataya sa Kanya? Now, hindi po ibig sabihin nito na mas malalampasan pa nila ang lahat ng ginawang himala ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong record sa Bible na nagawa nilang gawing tubig, nagawa nilang gawing alak ang tubig, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong record sa Bible na lumakad po sila sa tubig, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi po ibig sabihin ito na mas dakila o mas matindi at mas kamangha-manghapang mga himala ang magagawa ng mga apostol kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Yung lalong mga dakilang gawa dito ay pumapatungkol po sa lawak ng magiging impact ng ministeryo ng mga apostol matapos po ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik sa Kanyang Ama sa langit at isugo sa kanila ang banal na Espiritu. Again, ito po ay pumapatungkol sa lawak na magiging impact ng ministeryo ng mga apostol. So, nung ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, ang ministeryo po niya dito sa lupa ay umikot lamang sa bayan ng Israel. Hindi po ba? Hindi pa nagkakaroon ng impluwensya, bagamat meron mangilan-ngilan, pero hindi pa po nagkakaroon ng malakihang impluwensya sa ibang mga lugar. Ngunit matapos pong mamatay sa krus at ang ating Panginoong Hesukristo at isugo niya ang Espiritu Santo sa mga alagad, mas naging malawak na po ang impact at impluwensya ng ministeryo ng gospel. Kumalat na po ang gospel sa iba't ibang dako ng Roman Empire. At kumalat na po ito sa iba't ibang dako ng mundo, maging sa panahon po natin ngayon. No, may mga mananampalataya na sa China, may mga mananampalataya na sa Nigeria, may mga mananampalataya na sa Pilipinas. Hindi niyo po ba kayo nagtataka doon? So yan po ay bunga at epekto ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang ibig sabihin po nito ay mas magiging mabunga yung ministeryo ng Ebanghelyo sapagkat isusugo na po ng ating Panginoong Hesukristo ang banal na Espiritu, gaya po ng pag-aaralan natin in verses 15 and following. So, paano po nakakasigurado ang mga alagad na ito po'y talagang mangyayari? Na magkakaroon sila ng mas dakilang mga gawa, particularly, mas magiging mabunga yung kanilang gospel ministry, mas magiging malawak yung kanilang scope ng influence ng gospel. Ang sabi kasi sa verse 12, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Gaya ng binanggit ko na po sa inyo ng mga nakaraan, every time na sinasabi ito ng Panginoong Hesukristo, gusto niyang kunin yung attention ng kanyang mga kausap sapagkat ang lahat ng kanyang sinasabi ay karapat dapat sa ganitong atensyon sapagkat ito po ay naglalaman ng purong katotohanan at talagang ito ay siguradong totoo at mangyayari. So bakit po siya sigurado na sinasabi niya katotohanan na ito ay mangyayari? Ang sabi po niya in verse 12, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So imbis pala na maparalisa ang gospel ministry dahil sa pag-alis ng kanilang leader, namely si Jesus Christ, mas lalo pa pala itong magiging blessed and fruitful sa pag-alis po ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po pala sapagkat bago siya mabalik doon sa Ama, sa langit, mamamatay po muna siya doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran yung atin pong mga kasalanan. At siya po ay malilibing, ngunit sa ikatlong araw po, siya po ay muling mabubuhay sa mga patay bilang patunay na tagumpay po ang kanyang ginawang pagsasikripisyo at pagtubos sa mga sumasampalataya. At dahil po dito, mga kapatid, mas magiging kumpleto na at malinaw na ang mensahe ng gospel na ipapangaral po ng mga apostol sa iba't ibang dako ng mundo at marami pa pong sasampalataya sa gospel na ito. So matapos po niyang mamatay at mabuhay para sa ating katubusan, sabi po niya, babalik siya sa kanyang Ama sa langit at isusugo niya ang banal na Espiritu upang manahan sa mga alagad at puspusin sila upang magawa po nila ang ministeryo ng Ebanghelyo na ipinasa po sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-alis.
So ito po ang dahilan kung bakit mas magiging mabunga pa ang ministeryo ng Ebanghelyo. In the sense, mas marami pa pong sasampalataya at mas marami pa pong babaguhin ang buhay sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. So isa po sa buhay na patutuo po niyan, mga kapatid at mga minamahal, ay ikaw at ako na iniligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at binago at patuloy pang binabago sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So tayo ho, mga kapatid, sa church, particularly sa Logos Sovereign Grace Baptist Church San Rafael, ay bunga ng pangakong ito ng ating Panginoong Jesucristo na mas dakila pang mga gawa ang gagawin ng mga apostol at mas marami pang masasakop at magiging impluwensya ang gospel. Sa katunayan, nakarating siya dito sa ating bansa. Now, paano po ito magdadala ng encouragement sa mga puso natin, mga kapatid? Kung paano ito inaasahan ng ating Panginoong Jesucristo na magdadala ng encouragement sa mga alagad na Kanya pong pinapangakuan sa pagkakataong pong ito. Ang encouragement po na pwedeng dalhin ito sa atin, mga kapatid, ay yung Espiritu Santo ng ating Panginoon na isinugo sa mga apostol ng panahon pong ito, ay siya din pong Espiritu Santo na nananahan sa atin at nagbibigay po sa atin ng kapuspusan o kakayanan upang magawa po natin ang ministeryo ng Ebanghelyo. So kung ikaw ay isang mananampalataya, yung Holy Spirit na nananahan sa mga apostol, na siyang nag-enable po sa mga apostol upang magawa po nila yung gospel ministry, ay siya ding Holy Spirit na isinugo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa oras na tayo sumampalataya. At ito pong Holy Spirit na ito, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang magawa po natin ang gospel ministry kagaya po ng mga apostol. Ang makapangyarihang ebanghelyo, mga kapatid, na ipinangaral ng mga apostol noon, kung saan marami po ang naligtas. In fact, sa Acts chapter 2, yung first time na mangaral ni Peter, ay 3,000 na agad yung na-convert. Imagine niyo po yon. Yung gospel na pinipreach po during the time ni Peter, na nagdala sa mga tao ng kaligtasan, ay same gospel na pinapangaral din po natin ngayon sa mga oras na ito. So panghawakan po natin yung mga pangakong ito ng ating Panginoong Jesucristo. Panghawakan po natin ang mas dakila pang mga gawa na pwede nating magawa sa pamamagitan ng kanyang iglesia habang sinisikap po nating ipangaral ang mabuting balita at sa lahat po ng mga tao na nakakasalamuha po natin. Tatandaan niyo ho, mga kapatid, may pangako si Kristo, no? At ang means niya para masakatuparan ng pangako na ito, para maligtas sa mga tao sa pamamagitan ng gospel ay pinapahayag natin ay walang iba kundi ang gospel. So mga kapatid, maging tapat po tayo na sa pagbabahagi po nito sa mga kakilala natin sa mga tao at umasa po tayo sa pwedeng gawin ng banal na Espiritu para po sila ay kilusin at baguhin sa pamamagitan ng gospel. At lakasan po natin ang ating mga loob, mga kapatid. Panghawakan po natin yung pangako ni Jesus Christ, no? Na through His gospel, through the power of His Holy Spirit, pwede siyang may gawing kamanghamanghang bagay sa church. Pwede siyang magligtas ng maraming mga tao. Na-imagine niyo ba yan, mga kapatid, every time you share the gospel, na itong bakla na ito, itong tomboy na ito, itong puro tattoo na ito, na parang napakarumi sa kasalanan, ay pwedeng baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gospel at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So wag po tayong panghinaan ng loob dahil sa kakaunti pa lamang ating bilang at tila tayo po ay hindi nakakagawa ng malaking impact sa ating lipunan. Mga kapatid, hindi pa po tapos ang Panginoon sa ating iglesia. No, nagsisimula pa lamang po siya sa atin. Pinadadaan lamang po niya tayo sa mga ganitong pagsubok para tayo ay matuto at para po kapag pinagpala na niya ang ating iglesia ay mas ma-appreciate po natin na ito ay biyaya at kapangyarihan lamang ng Diyos at hindi ng kung sino mang tao. Ang trabaho lang po natin ay magpatuloy
Trabaho lang po natin ay magtapat at magsikap na ibahagi ang gospel at umasa sa kilos ng banal na Espiritu na sa ating pagbabahagi ng gospel, babaguhin po niya ang mga tao na ating binabahaginan po nito. At isang araw sila po sa pagbabago sa kanila ng Holy Spirit through our gospel ay makakasama po natin sa pagsamba sa Kanya. Ano po ang ating instrumento, mga kapatid? Gospel. Gospel. Yan po ang susi, mga kapatid, kung paano pang iglesia natin ay makakapagpatuloy na matibay at mayroong pag-asa. Now, maliban po sa mabubungang ministeryo ng Ebanghelyo, ang isa po pong pangakong iniwan ng ating Panginoon Jesucristo bago siya bumalik sa Ama ay ang katugunan sa ating mga panalangin. Nakita niyo po yon in verses 13 to 14. Ang sabi diyan, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sa English Standard Version, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Sa mga talata pong ito, pinalalakas ng ating Panginoong Jesucristo yung kalooban po ng mga alagad sa pamamagitan ng paggarantiya sa kanila na kahit wala na po siya sa kanilang piling, dahil babalik na nga po siya sa kanyang Ama, ay tutugon pa rin po siya sa kanilang mga pangangailangan. No? Malayo man po siya, parang malapit din. Sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay palaging tutugon, ipinapangako po niya sa kanyang mga alagad, tutugon wika ako sa inyong mga pangangailangan, sa inyong mga panalangin kung mananalangin kayo sa pangalan ko. Ano mang inyong hingin sa aking pangalan, sabi sa verse 13, ay yaon ang aking gagawin. Now, ang pangako pong ito ay hindi po parang isang blank check na sinasabi ng Panginoon, name your price, na kahit ano pong hilingin natin, gaya halimbawa ng karangyaan, magagarang sasakyan, mamahaling cellphone, at iba pang mga bagay ay ibibigay niya sa atin. At alam ko, sa karanasan, alam nyo hindi totoo yun. Ang keyword po dito, mga kapatid, na nagagarantiya na matatanggap natin yung lahat ng ating ipapanalangin sa Kanya ay yung phrase na sa aking pangalan. In my name, in Jesus' name. So ano pong ibig sabihin na manalangin tayo sa pangalan ni Jesus? Bakit po ba sa dulo ng ating mga prayer sinasabi natin, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, Amen. So hindi lang po yan magical formula o incantation na para bang sinasabi natin na sa dulo ng ating panalangin, siguradong pag sinabi natin yung mga salita na iyon ay siguradong tutugon siya. In fact, I believe may mga panalangin tayo na ginagamitan natin ng phrase na in Jesus' name na sa dulo hindi naman tinutugon ng ating Panginoon. So ano po ang ibig sabihin ng manalangin in Jesus' name? Kung saan siguradong tutugunin niya yung ating mga panalangin. Una, ito po'y nangangahulugan na tayo'y nananalangin ayon sa layunin ni Kristo at ng kanyang kaharian at hindi pang sarili lamang. Yun po pala ang ibig sabihin ng in Jesus' name. We pray according to His will and to His purpose at hindi po sa sarili lamang natin, para sa sarili lang natin. Sa mga katuwid, kung tayo po'y nananalangin ng naayos sa kalooban ni Kristo at sa pagsulong po halimbawa ng kanyang kaharian, siguradong tutugunin po niya yung ating mga panalangin. No? Yan po pala yung ibig sabihin ng in Jesus' name. Na pinaliwanag po yan further ni Apostle John in 1 John chapter 5 verse 14. Nasabi niya doon, at ito ang aking pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. So napakinggan niyo po yung qualification doon. Kung hihingi tayo ng anumang mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinididig po niya tayo. So yun po ang ibig sabihin ng praying in Jesus' name. So at yung kalooban po ng Diyos na iyan ay hindi po natin kailangang hulaan at pakiramdaman. Kasi minsan ganun Minsan may mga bagay tayo na kung kalooban po ng Panginoon.
Pero hindi natin sure ano ba yung kalooban ng Panginoon. Ano? Pero kung titingnan po natin, klaro naman po ang kalooban ng Panginoon nakasulat sa kanyang salita. So hindi natin yun kailangang hulaan at pakiramdaman. So kung gusto nating makasigurado na tutugunin po niya yung inyong panalangin, see to it na ikaw ay nanalangin ayon sa kalooban ng Diyos, at yung kalooban ng Diyos ay nakasulat ng klaro sa kanyang mga salita. Siguraduhin mo na iyong panalangin ay hindi lamang pang sarili mo, kundi palaging may kinalaman sa pagsulong ng kanyang kaharian. Can you examine sandali yung inyong prayers kanina o kahapon? Paano yun related sa kaharian at pagsulong ng kaharian ng Diyos? Paano yun related, may kinalaman sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo? Ayon po kay Santiago, dalawang bagay po ang dahilan kung bakit hindi tinutugon ng ating panalangin. Ano po? Una ay sapagkat hindi naman daw talaga tayo nananalangin. Ano yung tutugunin niya? Hindi naman tayo nagpe-pray. Ano po? Pangalawa, pag nananalangin naman tayo, puro pang sarili lang natin kapakanan yung ating hinihiling. Sabi sa Santiago, Kabanatang 4, ang mga talata ho ay 2 hanggang 3 sa Magandang Balita, Biblia, Santiago 4, 2 hanggang 3. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun yung unang reason, di po ba? Hindi kayo naman nagpe-pray So, don't expect kung hindi ka naman nagpe-pray para doon. Okay? Verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Mali ang puso mo. Humihingi kayo, sabi dito, upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Walang kinalaman sa kalooban ng Diyos. Walang kinalaman sa purpose ni God sa kanyang kingdom, puro pang sarili. So siguraduhin po natin mga kapatid na ang lahat ng ating pinapanalangin sa Diyos ay hindi lamang po ayon sa ating kalooban at pang sariling kapakanan. Dapat ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa kanyang mga salita at palagi may kinalaman po sa pagsulong ng kanyang kaharian. Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Kaya po tayo nananalangin ng kagalingan. Halimbawa, may sakit tayo at kalakasan. Ano dahilan? Pag may sakit ka, o kaya nangihina ka, di ba? Prayer request ko po, Pastor, ay gumaling na po ako para po ako'y makapagtrabaho na. Para po makatulong na ako sa aking pamilya. Hindi po masama yun. Pero ano yung main reason mo? Bakit gusto mong gumaling? Bakit gusto mong lumakas? May kinalaman ba yan sa kalooban ni Kristo? May kinalaman ba yan sa pagsulong ng kanyang kaharian? Mas maganda sanang sabihin, gusto ko pong gumaling, Panginoon, para makasamba ako sa iyo. Di ba? Pagka may sakit ka, gusto ko na pong sumamba sa iyo, nami-miss ko na po yung aking mga kapatid, at gusto ko hong maglingkod sa inyo, kagalakan ko pong maglingkod sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po nawa ako'y gumaling, at sinisigurado ko po, ako'y maglilingkod sa inyo. Kaya tayo nananalangin magkatrabaho. Diba? Halimbawa, wala kang trabaho. At gusto mong magkaroon ng pagpalain ng iyong negosyo. Bakit? Tanungin ko nga kayo mga kapatid. Diba lahat tayo nagpe-pray na pagpalain yung business natin, pagpalain yung trabaho natin, ma-promote tayo, halimbawa, para lang ba ma-provide at maging maganda yung kinabukasan ng ating pamilya? Masama po ba yun? Hindi naman po masama yun Para po ba mabili natin yung ating kailangan? Minsan pa nga yung luho. Hindi naman talaga natin kailangan pero gusto lang natin. O gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon financially kasi gusto mong maging pagpapala sa kanyang iglesia. Para masuportahan mo financially yung mga pangangailangan ng iglesia at yung cost nito. Para maisulong ang gospel. Yun ba yung primary motivation natin in our prayer? Lord, i-bless mo ako so I could be a blessing to your church. I could be a blessing for the progress of your kingdom. Kaya tayo nananalangin na gamitin tayo ng Panginoon para mahabagi ang gospel
sa iba. Ay hindi lamang po para magpasikat tayo sa ating mga kapatid o kaya naman po madagdagan yung ating bilang. Gusto nating ma-share yung gospel kasi alam natin nag-glorify dito si God. At sa mga taong nababahagi na natin ng gospel, kapag sila sumampalataya dito, hindi lamang maliligtas ang kanilang kaluluwa, sasamba sila sa Panginoon. So lahat yun may kinalaman sa kingdom ni God, sa will ni God. So ito po ang isang ibig sabihin ng pananalangin sa pangalan ni Jesus. Nananalangin tayo ng ayon sa kalooban niya at may kinalaman sa ikasusulong ng kaharian niya. Okay? Kapag ganun po yung ating dalangin, ginagarantiya ko sa iyo, tutugon ng Panginoon. Sapagkat gusto din ng Panginoon na masunod ang kanyang kalooban at gusto rin ng Panginoon na mag-progress ang kanyang kingdom to the gospel. Pangalawa po, ang panalangin na sa ngalan ni Jesus ay nangangahulugan na hindi natin pinangahawakan ang sarili nating katwiran sa paglapit sa Ama, kundi ang katwiran lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin pinapanghawakan ang sarili nating katwiran sa paglapit sa Ama, kundi ang katwiran lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi tayo lumalapit sa Ama in prayer na may pride sa ating mga puso, na tutugutin yung ating mga panalangin dahil mabait tayo, mapagbigay tayo, o kaya naman po ay masipag tayong maglingkod sa Panginoon. Lumalapit po tayo in Jesus' name. Sinasabi natin na nagpapakumbaba tayo sa ating mga puso, na kinikilala natin na kung tayo lang ang lalapit sa Ama, if lalapit tayo sa Ama in our name, ay hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Kanya dahil napakarami nating pagkukulang at mga kasalanan. And since lumalapit tayo sa Ama in Jesus' name, alam natin na pinakikinggan niya tayo kasi lumalapit tayo sa authority na meron ng anak ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng in Jesus' name. Ito po ay nagpapakita ng ating humble confidence sa harapan ni God na mayroong pagpapakumbaba sa Kanya. Panghuli, ang panalangin po in Jesus' name ay may pinakalayunin na maluwalhati ang Diyos. Maluwalhati ang Diyos. Yan po ang makikita natin sa reason kung bakit daw tutugunin ng Ama ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Upang daw ang Ama ay lumuwalhati sa anak, sabi dun sa verse 13. In other words, upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng pagsagot sa panalangin natin sa ngalan ng kanyang anak. Sa makatuwid, ang very desire and end ng ating prayer when we pray in Jesus' name ay hindi para pang sarili nating glory, kundi para sa glory ng kanyang Ama. So when we pray in Jesus' name, we seek above all things the glory of God. Kaya nga po ang panalangin itinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, yung tinatawag na Lord's Prayer. Hindi po ba nauna doon yung panalangin na maluwalhati ang Ama? Hallowed be thy name. Sambahin nawa ang pangalan mo. Bago yung panalangin, bigay mo sa amin ang aming makakain sa araw-araw. Yan po ang ibig sabihin ng praying in Jesus' name. Nananalangin tayo na ang priority ay ang kaluwalhatian ng ating Ama sa langit. So, ito po ang ibig sabihin ng panalangin in Jesus' name. Again, hindi lamang ito isang magic formula or phrase na kailangan nating sabihin ng paulit-ulit para mas maging epektibo ang ating panalangin. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ibang mga Pentecostal, ganun ang kanilang understanding. Pero may mas malalim pala itong meaning. In fact, naniniwala ako na kung kahit walang phrase na in Jesus' name sa iyong prayer, pero kung ikaw ay nananalangin na tugma sa kalooban ng Diyos at sa pagsulong ng kanyang kaharian, kung ikaw ay nananalangin na mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay nananalangin primarily para sa kaluwalhatian ng Diyos, didinggin po niya at tutugunin po niya ang lahat ng ating ipinanalangin sapagkat ito ang kanyang pangako. In fact, to emphasize that point, inulit po niya na sinabi in verse 14, kung kayo'y magsisihingi, sabi doon, ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Again, the key word is anuman sa pangalan ko. So ito pong pangakong ito ng katugunan sa kanilang panalangin ang bibigay ng lakas ng loob sa mga alagad na kahit hindi na po nila kasama ang ating Panginoon physically, naroroon pa din po ang kaniyang pagsusustina sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan as they do the gospel ministry. Mga kapatid, ito din po ang pwede nating paghugutan ng lakas ng loob at kapayapaan. Sa personal po nating itong buhay,
o sa buhay po ng ating buong iglesia. Meron po tayong Diyos na pwede ho nating lapitan, anuman po ang ating pangangailangan, kung tayo lamang po ay lalapit sa pangalan ni Jesus. Ito po ay encouragement sa atin na manalangin palagi sa ating personal na buhay kapag tayo po ay nag-iisa na lamang sa ating kwarto. Ito po. At nawa po ang ating panalangin doon ay palaging may koneksyon sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. At ito din po ay encouragement sa atin, kaya kahit iilan lamang po tayo na dumadalo sa ating prayer meeting, ay magpapatuloy pa rin po tayo sa gawain ito. Kasi naniniwala tayo na if we pray in Jesus' name, tutugon siya. Tutugon siya. Sapagkat naniniwala tayo na hindi baliwala ang bawat pagpapagal, bawat pagtsatsaga ni na Sister Maricel, Sister Krisha, Sister Mira, Sister Emma, Brothers Ryan and Makmak. Naiisa-isa ko, kasi ilan lang naman yung dumadalo sa prayer meeting. Hindi nawawala ang ating ginagawang pagpapagal at pagtitiis. Kasi sabi ng Panginoon, tutugon siya sa ating mga panalangin. In Jesus' name. At dahil diyan, kasama tayo na magagalak kapag nakita natin ang bunga ng ating panalangin sa ating iglesia. And I hope and pray, mga kapatid, na hindi na lamang iilan ang mananalangin sa church matapos po nating maunawaan ito. Nawa po, ang buong church ay magkaisa na magpapahalaga sa prayer meeting. Nang mananalangin po tayo ng magkakasama ng sa gayon, magagalak po tayo ng sama-sama kapag po nakita na natin ang bunga at tugon ng Panginoon sa ating panapanalangin alang-alang sa Kaniyang pangalan. Again, ang mga dakilang pangako ng Ebanghelyo ang nagbibigay sa atin ng katatagan at kasipagan upang magpatuloy sa ministeryo ng Ebanghelyo. So natutunan po natin ngayon ang sa mga dakilang pangako ng ating Panginoon Jesucristo na magbibigay po sa atin ng pag-asa at lakas ng loob para magpatuloy sa ministeryo ng Iglesia. Unang pangako, ang mabungang ministeryo ng Ebanghelyo, at ang panghuli ay ang katugunan sa ating mga panalangin. So panghawakan po natin, mga kapatid, ang pangakong ito at magpatuloy po tayo sa church natin nang mayroong pag-asa at pagsisikap, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa Kaniyang Ebanghelyo. Purihin po ang ating Panginoon. So